Relax mo, few times, smile. Smile, makikisunan. Okay. Wala na yung trabaho, wala na yung himon, basta mo sa inyong mga tingnan. Kung gusto ko mo mabawas, CR, wala na yung trabaho, basta mo sa inyong mga matutas ang tulong sa inyo. Praise the Lord. Ako ito sa naman ang Ginoo tungkol kay mayong Ginoo sa akong kinabuhi. Mayong Ginoo sa akong kinabuhi. Amen? Kasi ito pagsulay sa kinabuhi. Amen? Pero mabuhi tayo sa Ginoo. Hindi na mabuhi sa pagsulay. Sa pagsulay ako muna na mamatay na sa pagsulay. Diba? Pero diha sa Ginoo, mabuhi sa Ginoo. Okay. May yung mga bata din ng istorya. No. Wala na istorya. Okay? Ang inyong mga mata din sa pastor. Okay. Your eyes. Ang inyong mga mata din sa pastor. Wala na yung lingi, wala na yung buwan. Pamatin mo sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, maka-gamit na siya. Okay. So, diyan ko ikaw mag-aksyonan. Kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it means the Word of God is Jesus. So kung di ka mamati sa pastor, di mo mamati ang Word of Jesus. Amen. So, kung naamoy lako sa gawas, di na stop sa kundo ng congregation. Huwag lang kayo. Okay. Now, magawa sa tang teksyonan ay kung panahon sa Ginoo. Kay kinigubos yung talaga tao lang ni. No? Wala siya kinigubos hangtong na lihukan sa Ginoo. We need the anointing of the Holy Spirit connection. Okay? Most precious and heavenly Father, we thank you so much for your blessings. Nag-aaway kami Ginoo. Nag-worship kami Ginoo, pinagis sa mga songs. Nag-worship kami Ginoo, pinagis sa mga pagtuon sa mga Bible discoveries. Lord, ni Alawa, we worship you in hearing your word. So karon Alawa Ginoo, paglihan mo, pagbalik na among mga nahuna. Pulong mahiluna diha sulod sa among kinabuhi. Salamat, dear God, dear Holy Spirit of God, na mag-bless sa kanang buhay mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Dapat ang Ginoo. Yes. Away na ito kanina, welcome Holy Spirit. So, God, the Holy Spirit is living in your body. The Bible says that your body is the temple of the Holy Spirit. Amen. Sa diha na idawat mo sa Jesus, naglalagad ka sa Ginoo, hindi mo siya idawat, yung personal na luwas. Dili layo ang Holy Spirit. Dili tuwa dito sa langit, dili tuwa dito sa Asa. Ang Holy Spirit, ang balang Espiritu Santo sa Diyos, nagapuyo diha sa sulod sa imong kinabuhi. Amen. Amen? Una na, sa dugay na itong pagkalanan sa Ginoo, sige na ka na yung, the Holy Spirit, nara sa sulod ni mo. Di na nagkamalagod sa akong pagkabli. Ano man? Kaya ang tao, tunay tulo kabahin. Itawag siya o body, soul, and spirit. Ang imong spirit, kung wala ka na mangalagad sa Ginoo, patay. Patay na ito sa Espiritu. Kung wala ka mangalagad. Sa diha na naghinulsol ka na sa imong sala, kung niya idawat mo si Jesus in repentance, nag-repent ka, so your soul, ang imong Espiritu na nasa sulod niya nimo, mabuhi na. Amen.
So ang mga Kristohanon, buhi. Amen. Ano man, si Kristo buhi man na sa imong sulod. Amen. Then, naakay kalag. No? Naakay kalag ang tao, tunay kalag. No, mao ang kinabuhi. Your soul is your will. Kaya mo kabubuton, your thoughts, ang imong hunahuna, your thinking, and ang imong decision na sa imong kalag. Then, your body, the Bible says, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, that your body is the temple of the Holy Spirit. So, dito kayo muna ang makaigsunan sa gipuy-an ka sa Ginoo. Amen. Amen? So, dito ka tao makaigsunan, aliyong ko o basta rin mo sa iguranan, present of mind, basta rin yung nahuna, basta rin yung panahon ng makaigsunan, then let the Holy Spirit flow. The presence of the Holy Spirit is in you. But we need the power. The power is different from the presence. The presence of God is in you. But we need the power that comes upon you. Kagikan kanimo, magawas ang gahom sa malang Espiritu. Now, hindi ka tao makaisunan, I believe that the Holy Spirit na sa kong daliwanan. Hindi lang kayo sa akong daliwanan. Jesus said, I am in the midst of them. 2 or 3 gathered together in the name of the Lord, I am in the midst of them. Naa ang Diyos sa akong daliwanan. Amen. So, kinahanglan magbehave ka Amen. sa pagmati sa pulong sa Ginoo. Because God is there. Amen? Amen. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, hallelujah. Diba kung anha ang imong atong mayor, sa imong balay, behave ka ikaw, ang mayor. Ay, saba, naagi na si General. Diba? Nagkaroon is, Ginoo na siya. Naa sa atong kaliwala. Diba? So, mga kaigsunan, inhaluan ta na mahatag ang Espiritu sa presensya sa Ginoo. Amen. Okay, kaigsunan. Instructions of COVID. Hindi mo man karoon kay taas-taas naman eh. Pero I hope na makakuha ko mo sa mensahe ini pagkakataon. So, we are now on the subject of covenant. Kung saan na covenant mga kaigsunan, utro na ko ang pag-explain kaninyo. A covenant is a legal or a solemn agreement between God and you. So how do you make a covenant with God? So there are 3 phases of covenant. First is initiation covenant. Okay? Sabi sa'yo ng initiation, pagsugod sa imong pakigsaan. Ikaduha, kinikitawag o dwelling covenant. So, ng dwelling covenant, you dwell in the covenant with God. Dwell. Bismukuyog ka diha sa pakigsaan sa Ginoo. Nagkaroon ng kaigsunan, ining ikatulo atong iskutan na there is the instructions of the covenant. Sa ito pa, kung maghimo ka o pakigsaan sa Diyos, sa paglalakad nito sa Diyos, doon ay paghimuon ng mga instructions. Di ba? Kaya kung wala mga instructions, mga instructions, mga kaigsunan, hindi ka kayo malungkot sa akin mo paglalakad ng Ginoo. So, ang Biblia mga kaigsunan, kumpleto. Na siya gitawag ng initiation covenant, doon siya gitawag ng pagsugod, to initiate, to pagsugod, then to dwell in that covenant. You need to dwell. Kuy-ani mo, kini maong ka nang gitawag o pakigsaan. Then, the last is the instructions. So you need to know the instructions of God. Tinahanglan po na ito ang mga putang dinimation. Kuha na ito sa Ruth chapter 3 verse 3. Okay? Ruth 3 verse 3 lang ito masama ng dinimation. Tinawag ba, hindi lang ito masama. Verse 3, the
fourth covenant, instructions. Therefore, wash yourself. Okay? Second, therefore, anoint yourself. Okay? Number 3, therefore, put on your best garments. Design na yan. Then, number 4, go down to the threshing floor. Hallelujah. Muli ang mga instructions nga gihatag ni Naomi. Ito nakuha nga sa sugilan ni Naomi na ugangan ni Ruth. Si Ruth mao ang daughter-in-law. Si Naomi mo ay mother-in-law. So Naomi, ang ilang mother-in-law, she did not depart from her faith to the Lord in spite of destruction, in spite of problems. Si Naomi, wala ubiya sa Ginoo. Sa diya na namatay ang iyang bana, patay siya. Wala din siya ubiya sa pag-alagan. Sa diya na namatay ang mga anak, wala din siya ubiya sa pag-alagan. Nagpabilin ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Ang nahibilin, ang ilang namang mga daughter-in-laws. Ang nakabit diha sa pagtuo ni Naomi, mao si Ruth. Si Ruth, nakabit sa pag-alagad, sama sa pag-alagad ni Naomi. Naomi was from Bethlehem. Remember? Naomi from Bethlehem, because the word Bethlehem means house of bread. Then Jesus, mga kaigsunan, si Jesus, si Jesus, gikan ka na siya sa kaliwatan ni Ruth. From generation to generation to generation, di-preserve sa Ginoo si Ruth, pinagi ni Naomi, o natao si Jesus. Asa siya natao? Sa Bethlehem of Judea. Tungod kay ang pulong Bethlehem, house of bread man, si Jesus natao sa Bethlehem. Jesus called is the bread of life. Amen? So Jesus is the bread of life. Pagkita mo si Jesus na hinahanglan, hinugduman ninyo ang akong lawas. Mo ang bread. Hinahanglan, hinugduman ninyo ang akong dugo nga mo ang grapes ubas. Inyo nang i-partake kanunay, hinugdumin at kanunay sa akong paghahimuon, hinahimo, mo ka na ginawag o good news. Okay? Muna doon na tayo mga communion, naghihimo, doon na tayo ginawag o communion sa body and blood of Jesus Christ. It's because to remember the body as the bread of life. When you hear the words, sa mamati ka sa pulong karon, mukha ka sa bread of life. Because Jesus is the bread. Jesus is the Word. Jesus, bigyan siya, Peter, do you love me? Yes, Lord. Oh, Peter, do you love me? Yes, Lord. Please feed my flock. Siya, oh, Pedro, higumpa mo ako. O tinuon na Ginoo. Oh, Pedro, yung si Pedro, yung si Jesus, pakanaan ang akong mga karnero. Huwag isa may mga karnero kita. Kung sa may ipakaon sa bread of life, mao si Jesus. Kung sa man magpakaon, mamati na sa pulong sa Ginoo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. When you hear the word of God, magkakaon ang imong lawas diri, ang imong kalat. Pakan mo ang imong kalat, ay sunan. O nang panahon sa kalagalag, naghang ipakaon sa sinikiriyo. Diba? O dito, natibata na. Makaon inyong dito, kaon inyong pa, kaon inyong. Kung nanginahan, dito trip.
buutan dito nakaapat. Kagigan din eh. Nagkahan kayo ba dito sa sinimpiryo? Kalang-kalang dito. Dili na mo ipapasabot magkaigsunan. Pagkano na itong kalang, dili sabi ko. Pagkano itong kalang, pinagi sa pamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Bulahan ka karon magkaigsunan ang nagkapatid sa pulong sa Ginoo. Karon, tungkol kay ang pulong sa Ginoo makaayo sa atong pag-alaman. Hindi namin makapausap sa atong kinabuhi, makapanindot sa atong pag-alaman diha sa atong Ginoo Hesus. Now, si Ruth, sa atong introduction, yun din sa verse, ato na itong verse 5 ang pagsunan. Verse 5. No. Balik sa verse na to. Verse 5. Okay? Verse 5, so yun din. And she said to her, isa niyo si Ruth, nato ni sa iyong kang nahugay, all that you say to me, so on, I will do. Pakanindot, di ba? Ang nanani mong kisulti, akong kumano. So, si Ruth makaisunan, buutan yun kayo. Diba? Sama sa inyong kabuutan. Buutan yun kayo sa iyong kaisunan. Kaya kung sa isulti sa iyong ugangan, mutuman yun. Kaniyang ugangan, sunod man sa Ginoo. Ang iyong ugangan, nag-alagad man sa Ginoo. Ang iyang ugangan, nagsimpa man sa Ginoo. Kung sa si Ruth, na nagsunod kaniya, dito niya kayo nalagad sa Ginoo. So Ruth obeys. She's given instructions. Naghakat siya ng instruction na ito ni Ruth that have an appearance of evil. Tanaw na nga, it seems like evil. Maratotan ba? For the day. Okay. Lie down and speak. This appears as an act of seduction. Mingon si Ruth, gaadto ka sa threshing floor. So, ang threshing floor, iukanan sa mga trigo. Makita niyo dito ang tag-iya sa iukanan ng iukanan threshing floor. Ang iyang pangalan mo si Boaz. Kunya, imo siyang tanawon. Kunya, sa instruction na di, kumasama ni mo din at kung asa siya mahigda, at tuulin mo siya. Okay? O kanya, dito ka higda sa iyong dilan. Dito siya hikapon doon, at ito ka higda sa iyong dilan. So, kung tanawin mo ang sitwasyon, the instruction that had an appearance of evil, or it appears as an act of seduction. Kasi seduction, mag-actionan, ano naman ginawag, the art of persuading or tempting. Or mag-act of, itawag mo siya, o ayaw. Mag-actionan, doon na kini may nungnanon na kahulugan sa atong paglalagad diha sa Ginoo. The instructions are a set of information that teach you how to do something or use something. So, ang mga informasyon makaigsunan na tuduan ka kung saan paghimo o kung saan pagtrabaho ni. So, may siya din all that you have said to me, I will do. Okay, number 1. Tanaw na ito din yung makaigsunan kung unsay imo niya number 1. The demands for the next level. There is, or there was, a blessing for obedience. Dunay panalangin sa obedience. Dunay panalangin sa mga taong nag-obey. Okay. Because Ruth listening to the servant of God. Who was the servant of God? Naomi. Ruth listening to the servant of God. What are the instructions? Wash yourself. Piluhi ang imong kaugalingon.
And number two, anoint yourself. Magpahumog ka. Magpa-anoint ka sa imong kaugalingon. Now, let's come to the explanation. The anointing yourself of oil inside and outside. So it means God bless you outside and the inside. And repeat, God bless you in outside and the inside. Ang panalangin sa Ginoo, diha sa imong gawas o diha sa imong sulod. Laman sa instruction sa Biblia, pinagi ni Sister Michelle, manimutan mo na multi-millionaire. Diba? O ka nang imong isulti. What you said, it will be done. O ikaw, kung hindi mo naman sa ito, pero ayaw, lisod ka. Diba? Kaya mahimo ang mga butang sa sulti din mo makaisunan. Because your tongue is very powerful. Diba? Hindi ba yung mga musta mo? Napigil mo na. Pero musta mo? Hallelujah, nagpadayon ko. Nagbinom, kanalangin ka, nagpadayon ka. Amen. Noon kayo pag-iksunan, nagsulti ka sa imong tinuod na pagdalagan sa Ginoo. Diba? Pag-iyon na, okay ba ka dito? Ay, may mani, kung pwede dito. Wingon ka na, I will try. I will let God's will. Sumayon ako. Akong ikran ako kung ang Ginoo mag-bless. Now, okay. Next. The lamb and the vessel. According to the Bible, Matthew 5:14, tumat na mawasa din yung mga Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Sige din kamo mao ang kahaya sa kalibutan. Kisa man, ang mga Kristohanon mao'y kahaya sa kalibutan. Amen! Amen. Kristohanon na ka. Amen. Kahaya ka sa kalibutan. Hallelujah. Amen? Pero kahaya mo ka sa kalibutan because God lives in you. Amen. O kanagas na Kristohanon man eh. Nag-alam ka, nagsimba mo eh. Nag-alam ni Biblia. Pero lahat mo siya. Mawala ang kahayag na niya. Mawala, mahimong mahanap sa ikaw na mawala ang Ginoo sa kinabuhi tungod sa imong ipakita na kangitngit pinaagi sa imong kinabuhi. So you are the light of the world. Matthew chapter 25 magkagsunan mo ang great example. Kung sa maning Matthew chapter 25, that 10 virgins. Napulo ka mga virgins. Napulo ka mga dalagang dirhin. In the parable of the 10 virgins, the key difference is preparedness for the bridegroom's delayed arrival. Kung sa experience nila magkaisunan, kaya ang 5 kanila, mga virgins, na mga wise. Ang 5 nila, mga foolish. Hindi foolish, foolish. Ang 5 nila, mga manggialamon. Ang 5 kanila, mga buwang-buwangon. Anong pulong buwang-buwangon, hindi na buwang. Diba? Diba, Brad? Buwang-buwangon ka, hindi na buwang. Kaya kung buwang, tatalay man siya. So, kaya sa Bible, naging din foolish virgins. Okay, why? They're called wise, and the other 5 called foolish. Okay, the wise brought extra oil for the lamps, symbolizing spiritual readiness. The Holy Spirit. Sagot,
Nganong gitawag siya og wise? Tungod kay siya nag-symbolize man kay nagdala siya og extra oil. Kini extra oil din makaigsunan, symbolizing the spiritual readiness, ready always by the Holy Spirit. Nganong gitawag mo siya foolish? Buang-buang. Tungod kay only brought their lamps, no extra oil. What yung extra oil? Making them unprepared when the delay came, leading them to a miss within peace. Ganun gitawag siya kung nabangon, tungkol kay wala sila extra oil. Wala sila extra na pag-alagad. Wala sila extra Holy Spirit. Wala sila kasig diha sa malang Espiritu. Wala na isunan. Okay. So the only ones nurtured their faith or oil or good works or deeper relationship with God, God's Spirit, showing faith requires active. So kung doon na kay pagtuo mga kaigsunan, nag-requires ka na na active ka. So may active. Active ka, hindi ka patay, ayaw ka patay-patay sa pag-alagad. Kailangan active ang imong pag-alagad diha sa Ginoo. Sunod na gitawag og vigilant preparation. Kaysa pag-alagad sa Ginoo di ay mga kaigsunan, na kinahanglan ka na siya o ginawag o dominion preparation. Ano na yun? Dominion preparation. Sa mga nagtuwang ko na mga kaigsunan, what do you mean by dominion through preparation? Because dominion preparation can be translated in 3 meanings. Tanawan din yung kaigsunan. First, dominion is power. Power to serve God. Next is rule. Maghari ka kauban sa Ginoo. Then, number 3 is governance. Pag-gobyerno. Kung ato din minisay kong makaigsunan, kini power is ko lang mo kini gahom sa pag-alagad sa Diyos. The power and might. Ikaduha, kini gitawag og paghari sa Bisaya paghari. Reign and rule. Maghari ang Diyos sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, paharian mo din mo si Kristo sa imong kinabuhi. Ayaw pahariya ang imong punod-nun, ayaw pahariya ang sala, ayaw pahariya ang kautan, kundi pahariya mo si Kristo sa imong kinabuhi. Hindi pag-alagad na kaigsunan. Kaya tulo, kaigsunan gitawag kini siya o governance. Ano sa kini siya? Control. Kinahanglan na doon na kay control sa Diyos sa imong kinabuhi. Kontrolon na imong dagan sa kinabuhi. Kontrolon mo ang imong tang, yung dila makaigsunan. Kontrolon mo imong lihok. Kontrolon mo ang tanan makaigsunan. Ako sahay kasama ko sa pagkasawa. Usahay ko kontrol. Muna yung kasama na ko. Nag-drive ko makaigsunan ito. Batong tayo sa dahil kumiguli ka ng tangan nila pag-expert. Kalit man itong babag itong nasa likod na Muslim sila. Nakain mo tatala ng tahanan eh. Tatala. Kalit itong babag sa akong nagyanan. Diba? Usahay mo kayo sa dito. May kontrol, diba? Ano ba? Sorry. Hindi itong papausahin. Umuho kayo sulti yung hilig mo. Hindi na mabili. Alright. So, pagkik pumunta na. Hindi na kayo. Sabihin pumadlong yung mga anak ng tayo. Ano ba? Dahil nagbukas yung
sakil mo na. Sige. Ano na? Oo. Ayaw ko pag, kuhan. Diba? Labi ka rin na yun. Labi na yun yung mati mo yun. Mamatay mo tata. Diba? Mga eksonan, kining dominion, mamatay mo. Balik mo natin dominion. We need to prepare the dominion through preparation. Sa atong pag-alakad ay Ginoo makaigsunan, it is a preparation. Amen. Pag-andam din mo sa laing na dimension sa kinabuhi. Yes, hallelujah. Di ba nabili ka nunay? Maabot na may itas ka katapusan. Isis ko rin ito, may nasa talit na ito, habit na si Dita, si Tana, di manungkay, graduate na ta. Di ba? It's time to prepare. Di ba? Katubuhin pa si Benihit, isa na, do not waste your time. Do not waste your time. Use your time for God. Nagkang mga tayo na ito lang i-waste na ito, isiksikan na po tayo. Di ba? Isiksikan lang na ito sa Jesus, sa mga, sa lang. Pero maka-eksonan, sutihan ko ikaw. We need a dominion through preparation. Because the dominion can be translated to power to serve God, or a rule of God in the governance that is controlled by God. Kontrolado ito sa Ginoo, maka-eksonan. Ang imong pag-alagad sa Ginoo, kontrolado sa Ginoo. Ang imong panibalay, kontrolado sa Ginoo. Diba? Give lumalaman. That is a dominion preparation. Now, 5 enter dominion, 5 left out. Katong napulo ka magandang birhin, makaigsunan sa Matthew chapter 25. Tanawin mo makaigsunan, ang 5 kanila nag-prepare sila through dominion. Katong 5 nila, nagpasagad. Sila napulo, mga membro sa simbahan. Amen? Dili ni tanan membro sa simbahan mga tulangin. Yun na. Kung dili ka magtanong sa pag-alakad, hindi ka sa tulangin. Amen? Hindi na ito. Sisturi lang. Naman, hindi ka mahong mga sitwasyon, makaigsunan, mga Kristohanon kini sila. Ang makato ni ay sa kingharian sa langit, they are preparing dominion through a preparation. Okay. Now, atong tarong mo ni siya mag-reaction na, no? Tarong mo rin. There is a preparation. Sa takasang kumay. Oh. Okay. There is a preparation. Okay? Okay na? Okay. There is a preparation for midnight time of transition. Midnight transition. Kung masama mo ang Matthew chapter 25, sila nagulat sa midnight. Pero wala pa sila magulat. Ang 10 virgins, wala pa sila magulat sa buntag, sa unto, sa hapon, o sa bagong gabi. Nga naman yun dito sa tumatong gabi. Doon ay meaning na nakapeksonan sa Biblia. Okay. There is a preparation for midnight time of transition. What is transition? A transition is an act of changing. Okay? Isahin natin niya. Slowly, from one state or situation to another state. The word transition is the act of changing. Sa iyong pagalagan sa Ginoo, nag-aka o kausutan. Hello? Yes. Ikan sa iyong pagsugod sa pagalagan, nausap ko ba? Kumori ka po. Hello? Yes.
Di kaya karoon, ito tata 5 years from now. Tabian nga po ka sa 5 years karoon, tabian nga po ka. Baka mo sa? No transition. Wala ka magsunod sa gitawag of dominion preparation. Because kung sunod ka sa gitawag of dominion through preparation, there is a transition. Ano to? Dunay transition is the act of changing. Sa ato paging atong pag-alagad sa Ginoo, slowly you are changing. Slowly mausap ka diha sa Ginoo makaigsunan. Kung sa may trabaho sa Holy Spirit na nimo, mahimo kang sama ni Jesus. You look like Jesus. Amen. Ang trabaho sa Holy Spirit na sa imo, na imong ikatrabaho sa Holy Spirit makaigsunan na sa sulod sa imong kinabuhi, nga mahimo kang Dios nun. Mahimo kang kanang tao nga musunod sa Ginoo. Dunay kausaban. Amen. So kung walay kausaban, dunay problema. Dunay lungdan. Nga nung dili makausap, dili makausap. Diba? Ano gitawag lang? Metamorphosis. Diba? Metamorphosis. Ikan sa sana. Sa tatawag na ito, ulot. Yung butterfly, ano pa? Pagod ka, may mo siyang butterfly. Nag-is a transition. Daghang mga, saan ito ang sa English? Caterpillar. Pero sila, daghang mga caterpillar na dili mo butterfly. Kaya dili maayo ang ilang transition. Siguro gisutan sila mga anak, mga pasulay. Daghang mga kasuhanon na aking pasulay, dili mo ito kanayon, namatay ang ilang paglalakad. So, the fixing bagay ang pagdulay transition. In the process of time, maunang panahon mahimo sila butterfly. Okay? Mahimo sila butterfly, nagmitupat sila, kuha sila ng pabilit sila tutanan. Once upon a time, short story. Si Snake o si Cocoon, Cocoon nito mo na. The Snake and the Cocoon, they were friends. Yung Snake at the Cocoon na, one day, I will be changed. Okay? Yung Cocoon na, one day, I will be changed. Kung sagot ka, ang bitin, nahuna siya, nahuna siya usapan. Di pa ka ng bitin, ano na siya? Muluno. Sagot muluno. Matanda ng iyang panik. Okay. So, doon na siya bagong pumanik. Doon na po tayo ang tukon, hindi siya mapabilin sa iyang ulod, kundi mugawas sa siyang sudlanan, mugawas sa minimo siyang beautiful butterfly. So, ang bitin, na-change na siya. Pag-akin niya sa bato, ipagtanong niya, yan, nalunod siya. Bago na siya, sino na kayo siya? O, lipay kasi na, bago na to. Diba? Bago na to. O niya, maong katong butterfly, gawas na siya ikan sa iyang pagkaulog. Lupat na siya. Isyabi ko, lang ko na ko. Iwan ng bitin to, wak ko kailan mo. Ako katong Cocoon, naulod pa. Ano na ko'y beautiful transition. Sa una na ako sa sudanan, apan karon ako makalabatukan na. Pero ngayon ang bitin, ako kaya to, daot kaya ko pamanit, kagiron, hukaw kaya ko pamanit, apan karon sinaw na kayo ko. Nausap ang bitin sa pamanit, kung sa batasan, bitin na gihapon siya. Amen? Nausap ang Cocoon, gikan sa iyang pagkaulod, yan nahimo siyang beautiful na butterfly, nakalupan siya.
mahimayaon siyang nangalakad sa Ginoo uban sa kalipay sa balaan ng Espiritu Santo. That is the transition. Amen. Ang kausaban mga kaigsunan, dili ka kay inyo dinhi inside and out. The oil represents of God is inside and outside. Ang bitin, diara sa outside. Wala sa inside. O na mga kaigsunan, matupas malaki sa na-act of changing smoothly from one state or situation to another. Now, in waiting of the reflection, importante yung kainin. Ang anak ninyo kumanin. In waiting the Lord. Isa may nagulat sa Ginoo eh. Sa ibabalik. Amen. Nagulat na sa Ginoo. Mati mong picturean, no, nato din eh, mamasa ka na. No, it could be me, breakthrough, or it could be breakdown. Anak ko, ibutan na binisayak niya. Namulim ka na niya. Ang pagsunod sa Ginoo makaigsunan kay there is a transition sa atong kinabuhi. Dunay kausaban sa atong kinabuhi makaigsunan. Sa atong covenant with God, mga kaigsunan, sa atong pagulat sa Ginoo, it could mean breakthrough. So may breakthrough mga kaigsunan. Kadaugan sa atong paggulat sa Ginoo, kanunay lang madaugon. Sa atong paggulat sa Ginoo, malipayon ka. Sa atong paggulat sa Ginoo, kanunay lang puno sa balang Espiritu. Atong paggulat sa Ginoo, malipayon kita mga kaigsunan. O nang gitawag ka o breakthrough, kalampusan, pulusot, nilusot ka mga kaigsunan, gikan sa mga pagsulay, gikan sa mga kapalisdanan, sama ni Naomi, namatay man ang iyang bana, namatay man ang mga anak na lalaki, nilusot yun siya mga kaigsunan, mipanayon siya, mibalik siya sa Bethlehem, sa house of bread. Amen. That is a transition. Hello? O na mga kaigsunan, sa atong pangalagad, doon na kita'y transition sa atong kinabuhi. Kung di ka makalusot mga kaigsunan, breakdown. So na, pagkaguma, 20 years di mong paglagad sa Ginoo na bastahin ka niya. 40 years di mong pagsunod-sunod sa Ginoo, hatag kasi imong bisag hatag ni mo. O niya, pag-abot mo sa 40 years, ibalik ka sa kalibutan. Diba? Breakdown! Ano mga nakaisunan? Dili siya andam kanunay, wala siya sinitawag o dominion through revelation. Amen. Diba? Okay ba? Okay. Wala niya nasaba mag-explanation. Wali niya siya. At ito sa explanation, nakisugan yung din explanation. The 10 virgins waited at the midnight for the Lord. Ano rin yung Lord Jesus. The 10 virgins waited at the midnight for the Lord Jesus Christ because they were bridesmaids. Isinagulat? Mga bridesmaid, dili ang bride ha? Okay. Lahi itong bride, lahi itong bridesmaid. Ang mga bridesmaid, mga dalaga na siya sa mga sapon. Okay. Awaiting the bridegroom. Kini mga bridesmaids, nagulat din siya sa bridegroom, which is Christ, for the wedding feast, symbolizing the readiness, ready, no? Needed for the second coming at the unknown hour. And the midnight cry signaling his arrival, testing who had sufficient oil, Holy Spirit, faith in the reign of God. Ang tanan nila nagdala o mga lampara. Ano sa lampara? Suga.
Sa ingon sa Matthew chapter 5, ito ganyan, basa. You are the light of the Lord, of the world. Kita nagdaradanan na o mga suga. Dala na ito, kanuna yung suga. Amen. Amen. Ang pagkatanan nyo na kay Owen. Amen. Mao na diferensya niya. Naatay Kristo. Gidawan na ito siya. Nagpabautismo na ganita. Nagsima-sima na ito. Ang pagkatanan karon na kay Owen. Okay? Okay. Wala siya mag-teksyonan. Reta. Okay. The delay caused them all sick. Ang pagkadugay sa pagbalik sa Ginoo, ang uban dyan na natulog na. Sa una itong panahon, di ba? Sa panahon pa sa mga apostoles, di naman. Panahon sa apostoles, sa tutulog, di na tuwing. 2 to 3,000, hapit na 3,000 years. Ngayon sa Apostol Pablo nga, hapit na kinubalik ang Ginoo. Sa iyang panahon, karon 2,000 years na kapin. Wala pong balik ang Ginoo. Ang uban yung natulog na sa pag-alagad. Kung sa natulog na karabang ikalimutan nila ang pag-alagad sa Ginoo. Wala sila magandang o mga Owen. Kasi kung saan ang magandang mga eksonan. Okay, now, karon makita na ito din the delay caused them to sleep, but the midnight announcement woke them, revealing the unprepared foolish virgins who lacked of oil and were shut out, teaching the personal principle, preparedness is crucial. Ang pagpangandam na imakasunan, mahinungdanon. The word crucial means mahinungdanon. Importante kayo sa ang pagpangandam diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Yes, amen. Amen ba? Amen. O nanandam mo? Nanandam ba ta? Amen. Ito yan. Tinamdumi. Kitang tanan sama ta sa 10 virgins. White oil of the Holy Spirit. Ditang kasulod sa iyang kulihan. Now, ang utunan magkaisunan the key elements and demands. Okay? 12:7 naman. Okay ba? Okay, kamay na lang. Kamay na lang siya. Hindi ko nasa order siya. Ay, di. Kamay na lang siya. The key elements and meanings. The bridegroom is Jesus. Represents Christ coming who claims people. The 10 virgins or the bridesmaids and the bridesmaids symbolize believers or members of the church. Amen. Itawag na maging siya ng bridesmaids. Okay? The lamps and oil, lamps represent outward provision. Dramatic provision, dramatic mo. The lamp represent outward provision. What is provision? Trabaho. Your provision. What is your provision? Kung sa'yo trabaho mo. Okay. The lamps represent outward provision. While oil symbolizes the inner essential grace, faith, and Holy Spirit. Unsa ka tong lamp? Okay. So the lamps, katong suga, nag-represent ka to, trabaho nimo to. Kanunay nimo itong dadhon. Kanunay nimo itong daladalahon. Amen? So it means, kanunay nimo itong daladalahon si Kristo sa iyong kinabuhi. Dalo nimo sa trabaho, dalo nimo sa iyong negosyo. Sa iyong negosyo, dalo nimo siya, ayaw papaglimbong dito ka na si Christ.
Sa imong trabaho ay maglingkong dito kina si Christ. Sa imong mga trabaho ang igsunan, daladalahon mo kanunay si Christ. This is your work. Whereas the oil symbolizes the inner essential, panginahanglan. Grace, ang oil na magkaigsunan, mao ang grace, grasya sa Diyos. Faith, napakay pagtuos Ginoo. And the Holy Spirit, because the Holy Spirit symbolizes the oil. Amen. Kaya kung walay oil, ang imong lampara, suga, di na musikaw ang reaksyonan. Lahat ang magkaroon, lagi naman oil. During time of Jesus, ang ilang mga lampara punta ng olive oil. Karoon, di na, gas na. Diba? Diba? So, ang reaksyonan, mo ini ang hinungdan nga ang imong sudanan nga suga, walay faith, ang imong kinabuhi walay faith, walay grasya, o walay Holy Spirit. Amen. Amen. We need the Holy Spirit Yes. power because the Holy Spirit lives in you. Na ang Spirit ka. Usahay, patay-patay Holy Spirit kay walay grasya. Napulan ng Kristohanon. Diba? Kasi napulan na kayo ng mga igsunan. So, midnight cry, announcement of the bridegroom's arrival, signifying the moment of his return. So, mga igsunan, anong doon na may tinawag midnight cry? Tawag sa kagabi yun. Because the wise five had extra oil. Doon na sa extra oil, it means spiritual preparedness. We're ready for the unexpected delay. Prepared sa kanunay sa iyong paglalakad sa Ginoo. Amen. Andang na kanunay sa paglalakad sa Ginoo. The foolish took lands but no extra oil. It means lack true spiritual substance and were unprepared. Kami tayo nakita na ko kauban ng mga pastor na ito. Yung sila, wali ka pastor ko na. Hiwing mo ka na ng wali. Nasagot mo ng tao. Pastoran eh. O ba na, katikar mo sila. Yung mahanag sa tayo, mabuhi ka na. Nakita na siya, ako karoon na pensionan. Wala na siya sa ministry. Diba? Ang kinahanglan din yung pensionan, kanang faithful ka sa pulong sa Ginoo. Amen. So, why midnight? Katapusan pag-eksyonan sa conclusion. Why midnight? Because it is unexpected time. Sa pagbalik sa atong Ginoo, wala pa makimalo kung unsang orasa, unsang pitsaha, unsang bulana, unsang tuiga, nga mawalik ang Ginoo. Kinahanglan pa prepare ka pag-eksyonan sa imong pagbalakad sa Ginoo. Amen. Kung sa trabaho ni mo diha, dad-a ang imong suga. Isa yan mo, si Kristo. Siya ang imong suga. Lalo nga, ikaw ang light of the world because Christ lives in you. Amen. Mao na usahay, makaiwas na mo. Dito pwede mo kauban sa simbahan, dito pagkala sa trabaho mo. Kay Ginoo ano na yung isulti. Diba? Wala kayo mga naunang pulong mula sa Papa. Naman, nahibalo sila, nakita nila ang kaya siya kinabuhi. Now, correctionan, katapusan, why midnight? It is a testing of a long way, sudden arrival test, whether faith is genuine and super special. Mao ka na correctionan. Ang instructions, wash yourself, anoint yourself, put on your garment, and go to the threshing floor. But pasabot naman kay Sunan, sunda ang mga instruction sa Ginoo, di may bless ka dito. Bago mas pala kasulatan, to obey
is better than sacrifice. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat kung di-share ni Sister Michelle. Ito about giving your tithes and offering. Kung dili ka mo hatag sa iyong tithes, mga kaigsoon, dili mo hatag sa iyong para sa Ginoo. Mato pa sa malakay kung ibasa kanina. Sabi na ito dito yung mga kaigsunan. Mawalan ka sa dominion. You are not prepared in dominion to Lord. Hallelujah. So, hindi ka mutapon mga kaigsunan. Kung saan tutulog ka mga phases of covenant, first is initiation covenant, dwelling in the covenant, now is the instruction of the covenant. Ginawa ko ka lang. Hindi mo tanan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. 2026, mag-exunan. Kayo sa para sa kuha, wala yung New Year. Every day is a new bonus. Diba? Yung lipay tanaw, bagong tuwing na niya, pag-abot sa January 1, magpalihinin ano? Wala na siya mag-exunan. Puspa yung kinabuhi. Every year, every day, every hour siya kinabuhi. Nandun na ikaw sa ang giginanan sa Ginoo. Nandun na kay transitions. It's an act of slowly, changing slowly. Ang giginanan sa Ginoo is slowly lang. Hinahinay ang atong pag-alakad sa Ginoo. Hindi ito pusog na tayo. Kamong mga bata, kamong mga young kids, kamong mga young people, tinatanan ng aksyonan, matuto sa Ginoo. Pagkabot sa Ginoo, hindi naman ako mo yung manimog na, pinipili siya, pinigin ako, active nito. Tinatanan, every one of us, matapos sa nato, muhatag taghusay na ito sa Ginoo. Ako, muhatag taghusay na ito sa Ginoo. Akong asawa, muhatag siya taghusay na ito sa Ginoo. Tantan na ito. Huwag nang ilapog ninyo dito sa langit. Anak mo lapog ng karoon, magwali na mga ninyo pag-aksyonan. Paling kamuti ang inyong pag-alagad sa Ginoo pag-aksyonan. That's it. Kung dili ka manikapot, ikaw ra. Kung manikapot ka, praise the Lord. Ang Ginoo the bless sign of Ginoo. Oh yes, Lord. Hallelujah. Dili ka to welcome Holy Spirit because the Holy Spirit is in the midst of us. The Holy Spirit lives in your heart, in your body, because your body is the temple of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Remember, it means in Christ. Hanapin ninyo, ayaw hanapin ninyo ang pagpatay sa inyong lawas. Kapag hanapin ninyo ang pagpatay sa inyong kalag, ganito sa impyerno. Kung sa may impyerno na to, ang atong kalag, inyong kalag mo Kristo. Ang ginatong Espiritu, umalik ni Ginoo, na di naghatangin. Break not the Holy Spirit of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ganito ang gawas sa pag-exunan. Ako siyang pasalamatan ng Ginoo sa iyong grasya ng hatalan. Hatalan mo niya ang kalipay sa pag-alaman. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands
but surely. Tungkol ka ng malang espiritu, nagpuy man ang sulat sa espiritu. Ang kinabuhi sa Kristohan nun, mawagin ang pagpangandang. Kumusta man ang iyong preparation? Is it a dominion preparation or a lack of faith? We need a dominion preparation. We need the power of God. We need the governance of God. Mga kaigsunan sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Yes, Lord. Tinatanan ng kaigsunan matubag sa Ginoo. Tinatanan matagubo sa Ginoo. Ginoo, Lord, I'm sorry. Kasi ako sa pumasala. Nawatong ka na ko iyong personal Lord sa pagkinabuhi. Puyok ka sa akong kasingkasin. Puyok ka sa akong kinabuhi. Biyakan na po ang akong mga sala. Biyakan na po ang akong mga ramutang buhat. Biyakan na po ang mga dilimayo. Buhato na po ang Diyos nun sunod sa imo kabubuhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang Ginoo dili kayo mag-isunan sa akong ginoo siya. Nara sa nako. Lord, ang Ginoo na ay sa ako mag-isunan. Nara Ginoo. Ano man, sa una, hindi ko talaga layo kay Ginoo. No. Di panuol na ang Ginoo. Di mapuyong nasunod sa imong kinabuhi. Una na sa hindi kita ma-aware. Wala kang kahulugan. Dati kayo Ginoo sa akong kinabuhi. Wala na itong mahimaluin. Mga ipasay ko sa ito mga Ginoo, karoon mo na ito, mga ibang mahalikan sunod sa ako. Ang Holy Spirit na kanunay. Once ka magsugod kang declaration, good declaration, the Holy Spirit will hear you. Mamati ang Holy Spirit. Sa diyan ka magsuni kang makon, magsuni kang tungkol, magsuni kang dilimayo, you will grieve the Holy Spirit. Masubo ang Holy Spirit. Manangin ka pala ang sulatan, do not grieve the Holy Spirit of God that lives in you. Nakakaisunan ng mga bata, ng mga young kids, mga young people. This is a time of transition. It's a time of changing. Changing is not a religion. Changing is in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Itatanagan ko natin ang problema mga sunan. Ihatan na si Ginoo, Ginoo ang iyong sunan. Ginoo, ano na siya mga tawag ka na ito mga sunan. Sa tanong panahon, hindi na ito biyaran na Ginoo sa Ginoo. Kaya mamunang panahon na bumalik siya na handang natanong tayo sa Ginoo. Sa katubang sa Ginoo. Yes, Lord, hallelujah. Salamat kay Holy Spirit. Salamat ka na kasama naliwanan ka sa sunod. Mga kay ng Holy Spirit. We worship you, Lord. Salamat kayo. Nagsipa kayo. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you. Sa ikong palay na ang Holy Spirit, sa ikong trabaho na ang Holy Spirit, sa ikong pag-travel na ang Holy Spirit, na ang Diyos sa kanunay di mo masakit siya. When you want to feel with the Holy Spirit, magkakaroon sa Holy Spirit, isang mo kasi mong balay, ito kasi mong trabaho, you feel with the Holy Spirit. Because as the Lord gave you the utterance to speak the word. Hallelujah, thank you, Jesus. Makikisunan ang sundin
Lord, ang mabilihan ng kanya. Inasuwa na. Walay perfecto nga tao din eh. Puro ka mga, sana, puro ka mga, ikan sa mga, yanan sa sala. Pero si Christ lang ang naghahan na siya ito ginagawa. Oh yes, Lord. Kung ipapakil nyo ng Ginoo sa iyong kinabuhi, hindi nyo masaktan rin sa nasalipay sa kailangan. Labaw pa siya sa pagkaon ng Ginoo, labaw pa siya sa pagkaon. Ang Ginoo, labaw pa sa handi. Kung nakakay ba handi, mas labaw pa ang Ginoo. Kasulod sa iyong kinabuhi, mas labaw pa ang Diyos sa tanan sa iyong kinabuhi. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. Ang Ginoo, yun, aming sunan. People come and go. Go and come. Ano na siyang natawag siya? Because the Lord will give people. Ang tawag, bakit mo matawag? Ang imong nakinsunan. Alaman ka sa Ginoo. Simbahan Ginoo. Diha sa Espiritu o sa kapatid. Hallelujah. Pati na rin, salamat kumili ng tao. Salamat Lord sa mga mensahe. Salamat Lord, may mananghatag ka na mo mensahe na pinagpapit ko mensahe. Salamat ka usap sa akong pinabuhi. Kung kiningan mo mensahe mo, hallelujah. Mao kini ang makabanig ka na mo, hanig ka na mo, diha sa among preparation. Sa pagtagtag na mo sa among pangalagan, ito kami oil of faith and Holy Spirit sa among pinabuhi. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Alay mo pa sa Pilipinas. Yes, Lord. Ang tulong sa Ginoo, karong Ginoo, mag-usap ka na mo. Sa Matthew chapter 25, Ginoo, mag-usap ka na mo. Sa Luke chapter 3, verse 3, mag-usap din na mo. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo.